Hi guys! Welcome to my channel. Ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng number system conversion. Ang number system conversion guys is a process converting numbers from one system to another such as from decimal to binary, hexadecimal to binary, ganyan. At para mas maintindihan natin guys, magsisimula na tayo. Let's go! So, ang una nating i-convert is ang binary to decimal. So, maglalagay tayo dito ng isang example ng binary. Okay, lalagay natin dito 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ito, i-convert natin sa decimal. Sa binary to decimal, may dalawang base. Base 2 at base 10. Ang gagamitin natin is itong base 2. Okay, so at itong 1, 0, 1, 0, i-multiply natin sa 2. Ang gagawin natin, ganito lang. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Multiply. Okay, multiply lang. Multiply. I-multiply natin sa 2. 2 to the power of 0. Okay, sa 0 tayo magsisimula. Hanggang 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3, 2 to the power of 4, then hanggang 5. Ang gagawin natin, i-multiply natin. Ganito. So, 0 times 0. Okay, 0 na yan kasi void na. Pwede mo na siyang i-void kasi 0 na. Ang gagawin natin, yung sunod naman natin ang i-multiply. 1 times 2 equals 2. Then ito, 0 na din. 1 times 2 equals 2. So, 2. Then times 2 na. Times 2 again. 8. Ito, void na rin ito. 0 na yan. Then, itong 1 times 2. 2. And then, multiply natin to pang 5. 2 times 2 equals 4. Then 4 times 2 equals 8. Then 8 times 2 is 16. Then 16 times 2 is 32. Okay. 32. Ang gagawin natin, i-add lang natin ito. Itong 32, 8 at 2. I-add lang natin ito. So 32 plus 8 equals 40. Then 40 plus 2 equals 42. Okay. Ito. So, 'di ba decimal lang hinahanap natin. Kinonvert na natin, okay? Ito ang kanyang decimal. So, ang decimal ng 101010 na binary is 42. So, magbibigay pa ako ng isang example. Ito naman. Okay, lagay tayo ng 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ang binary kasi is nag-compose ng dalawang number which is 1 and 0. Sa 1 and 0 lang talaga yan. So, same process. 1, 1, 1, 0, 0, 0.
So, ito pa rin ang gagamitin natin. Base 2. Okay. Gagawin natin is multiply lang. Multiply lang natin. Same process lang din dito. So, then, okay. Same process lang. 2, 3, 4, to the power 5. Okay. Tapos, multiply lang din natin. Then, so, pag 0 ang nakalagay dito, automatic 0 na to. Ito na naman ang i-multiply natin. So, 1 times 2 equals 2. Then, 2 times 2 equals 4. Ganyan lang. So, 4 times 2 equals 8. 1 times 2 equals 2. 2 times 2 equals 4. Then 4 times 2 equals 8. Then 8 times 2 is equals 16. Multiply lang natin yung 2 na ika-4 na beses. Then, ito naman ang kasunod. Yung 2 naman i-multiply na naman natin ika-5. So, 1 times 2 equals 2. 2 times 2 equals 4. 4 times 2 equals 8. Then, ang 8 times 2 equals 16. Then, 16 times 2 equals 32. Same lang ng process dito, diba? Okay, so, ang gagawin natin, i-add natin. Okay. 32 plus 16 plus 8 equals 56. So, ang decimal number ng binary na to is 56. So, tapos na tayo sa binary to decimal. Ang gagawin na naman natin is ang decimal is ika-convert naman natin sa binary. Okay. Decimal to binary. So, let's say for example, 47. 47, ika-convert natin to binary. Ganito. So, ang gagawin natin is same process lang. May base 2 at base 10 din ito ang decimal to binary. Ang gagawin lang natin is, ang gagamitin para natin is base 2. So, ganito. Ang gagawin natin dito is i-divide natin sa 2. So, which is 47 divided by 2. Then, 47 divided by 2 is... So, 47 divided by 2 is equals 23. 23. May remainder siya na... So, may remainder siyang 1. Ang 1 dito guys is kapag i-divide natin to is ganito, 'di ba pag mag-divide tayo is may ganito possibly 23.01 automatic na yan siya 1. That's okay. Ang gagawin naman natin is itong 23 i-divide naman natin sa 2. Ganito. 23 divided by 2 equals 11. May remainder na naman siyang 1. At gagawin natin is ito namang 11. I-divide naman natin sa 2. Okay. 11 divided by 2 equals 5. May remainder na naman siyang 1.
At sunod, ito na namang 5 ang i-divide natin. Okay? So, 5 divided by 2 equals 2. May remainder naman siyang 1. Then, sunod, ito na naman ang 2 ang i-divide natin sa kapwa niya 2. Okay. 2 divided by 2 equals 1. 0. Okay. At sunod, ito namang 1. Okay. I-divide na naman natin siya sa 2. So, 1 divided by 2 equals 0. Ang 0 as ang equivalent niyan is 1. Okay. So, ang gagawin natin is babasahin natin bottom to top. So, ang tendency, itong decimal number na 47, ang binary niya ay ito. So, ang gagawin natin is, ibasahin lang natin bottom to top. Okay? Ganito. 1, which is ito. 0, which is ito. Then, 1 na naman, which is ito. Then, kasunod na naman yung 1, which is ito. Then, sunod. Ito. Then, kasunod na naman. Ito. So, ang decimal number niya is kinonvert natin itong binary. Which is, ang binary niya is 1, 0, 1, 1, 1, 1. So, ganito. Ito ang decimal at ito ang binary. Decimal. Okay. So, magbibigay na naman ako ng ika-dalawang halimbawa nito. So, ang number na naman na gagamitin natin is 56. Okay. Ito na naman ang 56 ang ika-convert natin to binary. So, ang gagawin lang natin is same process lang din. Okay? Which is, i-divide na naman natin sa 2 dahil naka-base 2 ito. Okay. So, i-divide na naman natin sa 2. 56 divided by 2 equals 28. So, wala siyang remainder. Then, ang ito naman 28, i-divide na naman natin sa 2. Okay. 28 divided by 2 equals 14. Remainder, wala naman siyang remainder. Then, kasunod, ito na namang 14. Ito na namang 14 ang i-divide natin. So, ganito. 14 divided by 2 equals 7. Wala na naman siyang remainder. So, 0 yan. At ito naman ang 7. I-divide na naman natin sa 2. Okay. 7 divided by 2 equals 3. So, meron na siyang remainder. Ang 3 naman ang i-divide natin sa 2. So, 3 divided by 2 is equals 1. May remainder siyang 1. Then, ito na namang 1 ang i-divide natin sa 2. Okay? So, 1 divided by 2 equals 0. Pag 0 yung answer na is automatic, naka 1 na yan. 0 is equivalent to 1. Ang gagawin na naman natin is same process dito. I-bottom to top natin sa pagbabasa. Okay. Ang decimal number na 56, ang binary niya is ito. Okay. Dito tayo magsisimula. 1. Kasunod na naman 1. Then sunod 1.
Sunod naman yung tatlong 0. So, ang decimal na 56 is kinonvert natin na binary, which is ito, ang result niya. 1, 1, 1, 0, 0, 0. So, tapos na tayo sa decimal to binary. Ang gagawin na naman natin ngayon is, ang binary is i-convert natin to hexadecimal. Ang binary, i-convert natin to hexadecimal. Okay. So, ito, maglalagay tayo ng binary, which is ito. Example natin, 1, 1, 0, 1, 0, 1. So, ang mangyayari ngayon is, i-group natin siya into 4 bits. So, tatlo lang siya. So, ganito ang gagawin natin. If necessary is, mag-add tayo ng leading 0. So, ganito. Ihati muna natin ito para mas maintindihan natin, okay? So, ang gagawin natin is mag-add tayo ng 0 dito. Okay? So, ang mangyayari is ito, 0, 0, 1, 0. Okay? Then, ang kasunod naman is, ito naman ang lagyan natin ng 0, imaginary 0. Okay? Ganito. 0, 1, 0, 1. So, nahati na natin siya into 4 bits. Ang gagawin na naman natin ngayon is, i-multiply na naman natin siya into base 2. Okay, ganito. 0, 0, 1. Kasunod niya, 0. Then, multiply natin. Ito muna yung iuna na nating multiply. Ito yung pinakaunang grupo. So, okay, ganito. 2, 0, 2, 1, 2, 2, then 2, 3. Same process lang sa kanina. I-multiply lang din natin. So, ito, void na to, 0. Then, sunod, 1 times 2, so 2. Then, ito, 0 na din, 0. Then, ang kasunod na naman nating i-multiply is ito. So, ganito. 0, 1, 0, 1. Okay. Then, multiply lang natin. Multiply. Same process lang, okay? So, 2, 0, 2, 1, 2, 2, then 2, 3. Okay. So, 1 times 2 equals 2. Ito, 0 na din. Then, 1 times 2 equals 2. 2 times 2 equals 4. Then, ito, void na din ito, 0. So, ang gagawin natin, i-add lang natin ito. Una natin i-add itong 2. Then, ang sunod is ito. 4 plus 2 equals 6. So, ang binary to hexadecimal, itong dalawang digit na to, i-combine lang natin. So, ang mangyayari, ganito. 26. So, itong 26, ito ang itinatawag na hexadecimal. So, ang hexadecimal
ang hexadecimal, ito ang binary niya, which is ito. Okay, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Okay. Ito binary niya, kinonvert natin to hexadecimal, which is ang hexadecimal niya is 26. 26. So, para mas maintindihan natin, lalagay naman ako ng ikadalawang halimbawa niya. So, ang ikadalawang halimbawa niya, ang binary number na naman niya is ito. 1, 1, 1, 0, 0, 0. So, same process. I-group lang natin into 4 bits. So, 6 lang naman ito. So, ang gagawin natin, same process lang din. Maglalagay tayo ng 0 dito at 0 dito. So, ang gagawin natin, ganito. Ihati muna na natin ito. Then, mag-a-add tayo ng 0, 1, 1, 1. So, nag-group na natin yung pinakaunang grupo into 4 bits. Ang gagawin na lang naman natin is, ito na namang 0. So, maglalagay tayo ng 1 kasi 0 lang lahat ito. Lagyan lang natin ng 0, 0. So, nahati na natin ito into 4 bits. So, ang gagawin natin, same process lang din. I-multiply lang naman natin ito sa base 2. Same process lang nung una, okay? So, ito, 1, 1, 1. Multiply. 2, 0, 2, 1, 2, 3. Okay? Multiply lang. So, mangyayari, multiply natin. 2, 1 times 2, 2, then 1 times 2, 2, then 2 times 2 equals 4. Kasi, ang raised to the power niya is 2. Then, ito, 0. Then, i-add lang natin. So, same lang dito. So, 4 plus 2 equals 6, plus 2 equals 8. So, na-solve na natin ang pinakaunang grupo. At ang gagawin na naman natin ngayon, itong ikadalawang grupo na naman ang ating i-multiply. So, 1, 0, 0, 0. Okay. Multiply, same process. 2, 1, 2, 2, 2, then 2, 3. Okay. So, 0, 0, 0. So, guys, pag 0 ang nandito sa pinakauna, automatic 0 na yung kinalabasan niya. At ito na naman yung kasunod natin multiply. So, 1 times 2 equals 2. 2 times 2 equals 4. Then, times 2 equals 8. Add lang natin, 8. Then, same lang, i-combine lang natin itong dalawang digit. So, ito. Ang hexadecimal nitong binary na 111000 is 88. Ganito, lalagay natin na. Ito ang tinatawag nating binary. Ito ang tinatawag nating hexadecimal. So, tapos na tayo kanina sa binary to hexadecimal. Ang gagawin na naman natin ngayon is ang hexadecimal is i-convert natin to binary. So, maglalagay na naman tayo ng isang halimbawa nito.
Halimbawa, ito, 7e. Tapos, maglalagay ako ng, ano dito. Itong nilalagay ko dito guys is, ito yung tinatawag na, sa binary kasi is, nag-use siya ng symbol which is digits and letters. At ang letters na binanggit dito is ito. At nag-equivalent siya dito ng, ang A is nag-equivalent ng 10. Ang B is 11. Ang C is 12. Ang D is 13. Then ang E is 14. At ang last is 15. Hanggang F lang tayo dito guys. So, ang gagawin natin, itong 7e is i-convert natin to binary. Ganito ang mangyayari. So, iuna na natin ang 7. I-divide natin sa 2. So, ang ginagamit natin dito is base 2 pa rin. Then, itong 2 is i-divide natin sa 7. So, which is 3. At itong 3 na, sa pag-divide nito, may remainder na natira. At ang 3 naman, ang i-divide natin. So, 2 divided by 3 is equals 1. So, ito naman ang lalagyan natin ng remainder. So, dahil may remainder siya sa pag-divide natin sa 2. At ito naman ang i-divide natin ang 1. So, 1 divided by 2 is equals 2. So, may remainder na 1. At ito naman ang i-divide natin. So, 2 divided by 2, so 0. 0 yan. Ang 0, ang sabi ko kanina is nag-equivalent siya ng, ang 2, i-divide natin sa 2 is 1. 1 pala. Hindi yan 0. Okay, 1. So, ang 1, nag-equivalent siya ng 0. So, ang mangyayari, for checking na para makuha natin itong 7, i-add lang natin ito. So, 3 plus 1 is equals 4. Then, 4 plus 2 equals 6. Then, plus 1 equals 7. So, nakuha na natin ang 7. Ganyan. Itong 1, 1, 0 na nakalagay dito guys, is ito yung binary niya. Babasahin natin ito from bottom to top. So, ang mangyayari, ganito, 0, 1, 1, 1. At ang next, ito na naman ang ating so, ang E na naman ang i-convert natin to binary. Ang mangyayari ngayon is itong 1, 1, 1, 0. Ito yung magiging natin para ma-convert natin itong E. So, gayahin lang natin 1, 1, 1, 0. I-multiply na natin. So, base 2 ang ginagamit natin, di ba? So, 0, 1, 2, and 3. So, multiply lang natin. Ito, 0. Ito is 2 and 4. 2 times 2 equals 4. Then, next naman, 1 times 2 equals 2. Then 2 times 2 equals 4. Then 4 times 2 equals 8.
Ang mangyayari, i-add natin. I-add natin itong 8, 4, and 2. So, 8 plus 4 equals 12. Then, plus 2 equals 14. Ang mangyayari ngayon, hahanapin natin itong 14 sa letters na to kung saan siya nag-equivalent. So, nakita natin na ang 14 is sa E nga letter siya nag-equivalent. So, ang nangyayari is nahanap na natin itong 7E na hexadecimal na convert na natin siya into binary. Ang binary ngayon is itong 0111. Ito ang kanyang binary. Ganyan lang siya pag-solve, guys. So, tapos na tayo kanina sa hexadecimal to binary. Ang gagawin na naman natin ngayon is, ang decimal i-convert na naman natin to hexadecimal. At maglalagay naman ako ng isang halimbawa dito, which is 157. Ang 157, i-divide na naman natin siya sa 16. Naka-base 16 ang gagamitin natin ngayon. So, i-divide natin siya sa 16. Ang mangyayari, 156 divide 16 equals 9. At may remainder siya na 13. So, kung nagtataka kayo kung asan ko to kinuha, ganito ang way na pag-solve niya. So, ganito. 16 divide 156. So, 16 divide 156 equals 9. Then ito, i-multiply natin. 16 times 9. So, 144. So, ang gagawin natin ngayon, itong 156 at 154 is i-minus natin. So, ang 156 and 144 i-minus. Ang mangyayari is 13. Kung i-minus natin ang 156 sa 144 is 13 ang answer niya. Which is, ang remainder na is ito. 13. So, ngayon, ilagay natin ang 9 dito. At ang 13, hahanapin natin siya kung saan siya nakalagay sa letters. So, nakalagay siya sa D. Ito, 13. So, ang decimal to hexadecimal, ang hexadecimal ng decimal niya is ito, 9D. Ito, kinonvert natin sa hexadecimal. Salamat sa panonood, guys. Ang next part nito ay pagpapatuloy natin sa next episode.